Ang Magnolia Chicken Templados ngayon, kasama itong TNT Tropang Giga at ang Rain or Shine Elasto Painters ay nag-uusap. Posible kasi na itong TNT ay isa doon sa mga teams na interesadong makakuha dito kay Kaylan Tiongson. Pero mukhang kakailanganin nila ang tulong nitong Magnolia para makuha ito dahil ayaw para makipag-usap sa kanila ng ROS. Parang wala daw interest yung Rain or Shine dito sa mga players nitong TNT. So kailangan ipasok muna itong Magnolia. Kung sakasakaling mapunta itong si Kaylan Tiongson dito sa TNT Tropa, dito naman sa Rain or Shine Elasto Painters, makukuha nila itong si James Laput mula dito sa Magnolia Chicken Templados. Samantala naman ang Magnolia, makukuha itong si Poy Eram mula sa TNT Tropa. Iyan ay isa pa lamang doon sa mga posibilidad na mangyayari. Ang nagiging sitwasyon kasi dito, ang nagiging ugat nito ay yung hindi pagpirma ni Kaylan Tiongson dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Dahil dito gusto siyang kunin ng TNT kung sakasakali. Willing sila na i-trade dito si Poy Eram dahil inaantay na lang nila yung pagbalik nito si Brandon Rosser. Willing silang maghintay kahit 1 season. Total, unlimited height naman yung import dito sa Commissioner's Cup. So mukhang yan ang tinitignan ngayon itong TNT Tropa. Kung sakasakali nga makuha nila ito si Tiongson, lalakas sila. Samantala naman Magnolia, kung makuha mo si Poy Eram, yan ang magandang pampalit kay James Laput. Sakto lang. Ibig sabihin si Poy Eram meron pang outside shot yan. At ang balita mukhang makaka-fully recover doon sa kanyang knee injury, so hindi na rin yan magiging concern para dito kay Coach Chito Victorero. Kaya sa tingin ko dapat yung ganitong trade ay i-consider ang mabuti ng management ng Magnolia dahil ito ay makatutulong sa kanila sa bandang huli. At ang Rain or Shine hindi naman malulugi dahil meron ka 6'10 na James Laput. Okay, sa ngayon ang balita natin mukhang itong Barangay Ginebra ay patuloy ang magiging overhaul sa kanilang sistema at sa mga players. Meron pang mga players dyan na baka maalis katulad nitong si Aljon Mariano, David Morel, itong si Von Pesuman, si Nards Pinto, Jason David at Raymond Aguilar. Ang mga nabanggit na player ay i-release na ng Barangay Ginebra o kaya ite-trade sa Terra Firma at Northport para makakuha ng talagang mas magagaling. Gusto raw ni Coach Tim ko na maging malalim ang kanyang bench ngayon kumpara dito sa ibang teams para sila ay makasabay na. Dahil itong Barangay Ginebra yan ang iniisip na ngayon na kung kinakailangan ay gumawa sila ng paraan para hindi na magkaroon ng mga issue pagdating sa injury. Alam natin isa yun sa mga dahilan kung ba't itong Barangay Ginebra ay hindi nakabante dito sa huling conference dahil nga nadali sila ng mga injury dito kina Jamie Malonzo at Jeremiah Gray at masyado sila nag-rely kay Christian Stan Hardinger. So sa ngayon gusto ng Ginebra na magkaroon ng malaling line-up para hindi naman sila nagre-rely lamang sa isang player. At mukhang ngayon yan talaga mangyayari dito sa Barangay Ginebra. Kaya itong mga players na hindi nagagamit ay pakakawalan or ite-trade na. Mayroon pa namang mga value. Ito sila Pesuma, sila Dillinger, itong si David, Mariano, Aguilar kung pagsasama-sama mo. Lalo na kung ang ka-trade ay Terra Firma at Northport Batampier. Kaya ito natitignan natin para magpatuloy yung mga trades na yan. Dahil si Coach Tim Cone gustong manalo na ng kampyonato. Balita nga mukhang Grand Slam daw ang target ng Barangay Ginebra ngayon dahil sa masusunod na season magiging 2 conference format na lang ang liga. At yan ang dahilan kung bakit gusto na maka-Grand Slam ng Ginebra. Kaya abangan natin kung kailan ito matutuloy. As it is ngayon itong Barangay Ginebra ay isa doon sa mga teams talaga na patuloy at matindi ang nagiging build up. At asahan natin na itong Northport at Terra Firma magiging very accommodating yan dito sa mga trades na hihilingin ni Coach Tim Cone para dito sa kanyang lineup para sa darating na Governors Cup.